dito sa aking left na part ay yung 07B, yung competency-based learning materials. No? Isa po ito sa mga forms na ibinigay ni Sir. Ito po yan. Yan. So, i-discuss lang po natin. No? So, ito po yung event. Gagamitin ko pa rin po is yung sa events ko. No? So, ito po ay summary lang naman ng lahat ng competency, ay lahat ng LO ng iyong napiling competency. So, katulad po nung sa akin, ang napili ko po ay, ayan po. Ayan po yung mga competencies pala. Hindi pala LO, sorry. Lahat ng mga competencies. So, saan po ito makikita? So, doon po sa right side, yung isa pong aking window dito ay yung aking TR. No, pupunta lang po ako sa bandang unahan. Yan po. Makikita ko po ito. Sasaan ko lang yan. Makikita nyo po yung core competency ninyo. So, ang ginawa ko po ay kinapi ko lang lahat yan kasama yung module title at saka yung code. So, ito po kasi, ang nakalagay dito ay plan and develop. No? Yan po kasi yung UC. Pero since ang tinatanong po dito ay module title, tandaan lamang po na yung module title po ay ING. Kaya binago ko po yung kanyang mga verb dyan. Yan. Instead of plan, naging planning. Tapos instead of UC2 na develop, naging developing. Ganun lang po ang gagawin. Sa amin pong TR na core competency, meron po kaming 8 na core competency. Kaya nilagay ko po lahat yung 8 dyan. No? 1 to 8 po iyan. 1 to 8 po ito. Kasama po yung code niya. Kayahin na lamang po yung code. Same lang din naman po yan. Ito po yan. Tapos yun po. Tapos na. Yan po ang 7B. Sir, basta core lang po, no? Opo, core lang po. Core lang po ang hiningi ni Sir. Kasi sa bawat module nyo po katulad ng sa akin, 8 itong competency na to, 8 module din ang gagawin ko. So, pag gumawa ka na ng module or parang module kasi yung reading material. So, sa bawat module mo, merong page na ganito. Kung ano po yung UC sa module na yon, nakaano siya, bold letter siya. Tapos yung iba, hindi siya naka-bold letter. Kung mapapansin niyo yung number 1, naka-bold letter siya, no? Mas makakapal yung kanyang letters. Tapos yung 2 hanggang 8 ko hindi naka-bold letters. Kasi ito, para ito dun sa CBLM ng aking UC1. Kapag natapos niyo po yung CBLM ninyo para sa inyong UC1, gagawa kayo ng para sa UC2, UC3, UC4 hanggang UC8 sa case namin. Ngayon, let's say gumawa na ako ng CBLM para naman sa ganito, sa UC number 2, yun naman ang ibo-bold letter ko. Yung 1, hindi na. Ganun po yun. So, kung halimbawa, gumawa ako ng CBLM na pang number 8 na core, ito naman pong number 8 ang aking i-bold letter. Ganun po siya. Naka-bold letter po yung 3. Dito po sa aking example, since UC1 pa lang naman po ang aking nagagawa, ito po ang naka-highlight lahat. Ito lang po. Okay po? Wala pong questions? Okay po. Sir, kanina pa po nag-start. Marami na po kayo nabanggit. Hindi po. Kaka-start ko lang po. Okay. About saan po pala to, sir? Ulit, sir? Ito po yung form na 07B. Competency-based learning material. Okay. Opo, 07B po ito na form galing kay Sir. Yes po, Sir Gilbert. Hello po, maraming magandang hapon po. Yung tanong ko lang, Sir Mark, kung CBLM purposes, ang gagawin lang natin na na topic yung isang core na pinili natin. Opo, yun po. Isa po. Pero dito mo sa this illustration mo is ilalagay lang lahat. Opo, ilalagay lang po lahat ng core. Okay. Pero ang i-highlight mo dito, yung napili mo. Yung pinili. Okay.
Ano pong UC ang napili nyo, sir? Ano, UC. Opor ako eh. Anong UC po siya? Nakalimutan ko na yun, pero apat yung learning outcomes niya. Opo. So, sa akin po kasi, kung titingin kayo dito sa right side na window, i-highlight ko po di ba yan po ang aking core, no? Meron po akong 8. Ayan po yan. So, 5 dito, tapos may 3 dito. Kung ano po ang napili ninyong UC, yun po ang gagawan nyo dito sa left na window. Opo, yan po. Ang napili ko po kasi ito, yung plan and develop. Kaya po dun sa kabilang window ko, sa left side, ito po, itong nasa form na ito, yun din po ang nakalagay. Kung pang number 3 po ang napili ninyo na UC, ito pong number 3 dito ang dapat naka bold letter, yung makapal po ang letra. Okay po? Okay, sir. Okay po. So kung wala na pong question, punta po tayo sa kabilang form. Next na po tayo. Yun lang naman po para sa 07. Summary lang po ito ng lahat ng core competency ng inyong qualification. Saan po ulit makikita lahat ng core? Dito po sa inyong TR. Nasa bandang unahan lang po ito. Ayan po, nakasummarize po yan. Ito po na. Punta lang po kayo sa core competency area. Okay po. Punta na po ako sa next po natin na form. Doon po tayo sa module content. 07. Ay. Ayan. So, dito sa aking left window, yung module na content. 07C na po ako. Sa right po ay nandun pa rin yung aking TR. Okay po? So, ano po yung mga laman yan? Unit of competency, module title, module descriptor, saka yung nominal duration. So, saan po ulit makikita yan? Sa TR pa din po. Punta lang po kayo dun sa TR ninyo, sa bandang core. Hindi ko po matandaan kung saan page po siya, pero hanapin na lang po natin. Ayan. So, gagayahin lang po kung ano yung nakalagay sa inyong PR, yun din po ang ilalagay sa inyong form sa left window. So, unit of competency, gayahin lang din po galing sa PR. Tapos po yung module title, kapareho lang po ng unit of competency. Ang pinagkaiba ay naka-ing po ang inyong mga verb. Basta module title naka-ing. Pag unit of competency, walang ing. Okay po? Tapos po yung unit descriptor, ito po yan. Ipinilipat ko lang po dito sa module. Ayan, magkamukha lang po siya. Ang ipinagkaiba lang po ay ito pong word na ito. Sa inyo pong TR, ang nakalagay po ay cover. This unit covers. Dito po, this unit covers. Unit ang nakalagay. Pero dito po sa left side, ang nakalagay po ay this module. Yun lang po ang papalitan. Okay po? Tapos yung nominal duration po, yan po ay makikita nyo naman sa internet din po kung ano yung nakalagay sa inyo na allotted po na time. Yung sa amin po kasi, ang nakalagay ay 148 hours, tapos 64 hours po ang aming core competency. Dahil po 8 ang aking competency, i-divide ko po yung 64 sa 8. Kaya tigo 8 po na oras. Okay po? Sir Mark? Yes po. Sa TR nyo sa likod, kasi depende yun kung luma or bago eh. Yung mga bagong formats, may nominal duration sa likod. Ang alam ko po, meron pong nominal duration sa mga bago. Kasi po yung aming pong TR ay luma.
Sa So kayo na po swerte. Kami po ay wala. Yeah, so yung Sana iba all po talaga. meron. Kasi baka din kunyari 8 hours yung inallocate mo pero mas maiksi siya compared siguro mas toxic yung iba. So pwede mo siyang habaan. So baka nga trainer magde-decide Opo. nun, no? Opo, parang ang magiging total is 8 hours pa rin. Tapos yung less complicated, babawasan. Tapos yung more complicated, dun ilalagay. Pero nung nagpa-check po si Sir Greg last time kay Sir Rene, mahaba kasi yung allotted, yung nominal duration ni Sir Greg dun sa kanyang isang LO. Ay sa kanyang isang UC pala. Ngayon, nung nakita ni Sir Greg, kinumpare niya dun sa total nominal hours. Si Sir Greg ay mas mababa ang time. Katulad sa akin, ito, nakalagay ito ay 8 hours. Pero ang pinakita ko kay Sir ay 7 hours lang. Ang sabi ni Sir daw ay magdagdag ka pa na activity para mapuno mo yung 8 hours. Hindi niya sinabi na ilipat mo yung 1 hour dun sa kabilang, kabilang o. Hindi niya sinabi ito. Baka basta in total, Kasi, no? Parang iniisip ko rin po kasi talaga na is in total. Kasi tulad po sa akin, kada LO ko po ay 2 hours lang ang ibinibigay. Pero imposible po talaga. Umaabot ako ng 3 hours. So doon po sa time, allotted time nyo sa session plan, kahit wag nyo na lang po munang masyadong pansinin muna. No? Ipapacheck na lang natin kay Sir, tsaka na lang natin i-adjust. Kasi kahit sa akin po, 3 hours ang aking minimum talaga. Hindi po talaga kaya ng 2 hours. Kaya sa ngayon, hindi ko muna pinapansin yung time allotted. I just make sure na yung mga activities ay pasok doon sa time frame na ibinigay sa akin. But anyway, katulad nga ng sabi ni Ma'am Dayan, yung mga bagong TR, they have nominal hours na naka-indicate sa bandang dulo ata ng kanilang TR. Or minsan sa harapan, may nakalagay. Sa amin po kasi wala. Okay po? Okay, tuloy po natin. So, yung nominal hours, katulad nung sa akin, kinuha ko lang yan sa internet. Naka-breakdown naman siya. So, since may 64 hours ako for core competency, i-divide ko na lang yan sa total of core competencies ng aking TR. Dahil 8 nga ang aking core competency, so 64 divided by 8, 8 hours ako kada UC. Okay po? Yan. Yan po ang nakalagay sa akin, 8 hours. Tapos po, yung learning outcomes, ito rin po yan, yung sa inyong TR, no? So, ako, number 1, 2, 3, and 4. So, dahil nga ang aking UC ay may 4 na LO, yan po yan, no? Or element, nakalagay sa TR kasi element, ilalagay nyo lang po. Ayan po. So, ito po, yan, 1 to 4, ay the same lang po nitong 1 to 4 dito. Okay po? Pagdating naman po dun sa next part ng inyong form, assessment criteria, ito po ay pinagsama-sama lang lahat na assessment criteria galing sa inyong TR. So ito lang po yan. Yung TR nyo, kunin nyo lahat ito, mula dito hanggang dun po sa 4 ko, yan. Lahat pong yan ng performance criteria ay inilipat ko lang dito sa kabila. Okay po? Okay. So, yun lang po. Para sa 7C, gayahin lang po mula sa inyong TR. Yan po ang inyong basihan. Okay. So, kung wala po tayong question, punta lang po tayo dun sa next po na form.